Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si Santa Isabel na taga Portugal o Saint Elizabeth of Portugal. Siya'y nabuhay noong huling bahagi ng 13th century hanggang sa unang bahagi ng 14th century. Si Santa Isabel ay napakasal sa hari ng Portugal, kaya nagkaroon din siya ng titulo bilang reyna. Ngunit kahit siya ay nasa mataas na katungkulan, ay pinagpatuloy niya ang kinalakihan niyang pagiging relihiyosa at pagiging mapagkawang gawa sa mga dukha. Kaya ginamit niya ang kanyang posisyon upang lalo pang makatulong, lalo na sa mga nangangailangan. Naimpluwensyahan din niya ang kanyang asawang hari na magbagong buhay at tumahak sa landas ng pagiging mabuting Kristiyano. Kinalaunan siya ay napabilang sa Third Order ng mga Franciscano, yung mga lay people na nagiging bahagi ng pamilyang mga Franciscano upang maipagpatuloy pa at maisabuhay ang pagiging mapagkawang gawa. Maging inspirasyon natin si Santa Isabel, tayo man tumahak sa landas ng pagpapakabanal at maging mapagkawang gawa. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang gumagawa ng pagkakasundo. Ikaw ang nagmamahal sa umiibig at nagmamalasakit sa tanan. Iginawad mo kay Santa Isabel ng Portugal ang natatanging kakayanang pagkasunduin ang nag-aalitan. Bilang tugon sa kanyang panalangin, makagawa nawa kami ng daan sa ipagkakasundo upang kami maituring na mga anak mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa't mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sabagay, napakalaki na ng utang ng loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon kayo magpunta.
at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawa'i kasamaan. Mga taong sa tuwinay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman, iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib. Panganib, ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman
ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat, at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ginigising natin ang Diyos, pinapatulog naman niya tayo. Sa oras ng unos ng buhay, ay ginigising natin ang Panginoon. Kasi pag dumarating ang mga unos ng buhay, pakiramdam natin, parang hindi yata tayo napansin ng Panginoon. Parang iniwan yata tayo ng Panginoon. Kapag dumarating ang mga pagsubok ng buhay, pakiramdam natin, natutulog ang Diyos. Kaya nga meron ding kanta na natutulog ba ang Diyos? Kaya naman ginigising natin siya sa ating panalangin. Ginigising natin siya para malaman niya tayo ay dumaranas ng unos. Ganito rin yung pakiramdam ng mga alagad sa Ebanghelyo natin na dumanas ng aktwal na unos habang sila'y naglalakbay at si Jesus ay natutulog. Kaya ginising nila ang Panginoon. Yung paggising natin sa Diyos ay positibo naman. Ibig sabihin ay sa mga oras ng pagsubok, kailangan talagang bumaling tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo tumawag. Sapagkat hindi natin kayang mag-isa harapin ang mga pagsubok ng buhay. Kailangan natin ang lakas at grasya na galing sa Diyos. Kaya yung paggising natin sa Kanya ay magandang hakbang. Ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Pero ang Panginoon naman, ang tugon niya sa atin, habang siya'y ginigising natin, di naman talaga tulog ang Panginoon. Hindi lang natin masyadong nararamdaman minsan. Pero siyempre, ang Panginoon ay laging gising, lalo na sa ating kalagayan. Pero si Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, natutulog. Yung pagtulog niya, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Yung pagtulog niya ay sagisag palatandaan ng kanyang kapanatagan. Kahit merong unos, panatag ang kanyang kalooban. At kapag kapanatag ang kalooban natin, ibig sabihin, nagtitiwala tayo na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Si Jesus natutulog dahil panatag siya na naririyan ang kanyang amang nasa langit. Hindi tulog ang Diyos. Hindi tulog ang kanyang ama. Kaya naman, meron siyang kapanatagan sa kalooban. Yung tiwala niya malaki. Kaya nakakayanan niyang maging panatag kahit ang lalaki ng alon ng unos ng buhay. At yun ang gustong ituro ng Panginoon sa atin, na tulad niya, matuto rin tayong maging panatag. Huwag tayong mataranta. Merong Diyos na laging nakakakita ng mga pinagdaraanan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig. Kasama ninyo ako, pero natatakot kayo ng ganyan. Kaya yung pagtulog ni Jesus, nangangahulugan lamang ng tiwala at kapanatagan sa kapangyarihan ng Diyos. At lagi nating tatandaan,
ang pag-ibig ng Diyos sa atin laging mas malaki kaysa sa pinakamalaking pagsubok natin sa buhay. Kaya matuto tayong maging panatag din, maging confident. Harapin natin yung mga pagsubok at hamon ng buhay. Hindi tayo tinuturuan ni Jesus na walang gawin. Yung pagtulog niya, hindi ibig sabihin, wala na, tumunganga na lang tayo. Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin lang, sa pagharap natin, talagang yung mga pagsubok ng buhay, harapin natin. Yung mga hamon ng buhay, harapin natin. Pero harapin natin ng may kapanatagan. Merong tiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa natin ay ginunaw na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. At iniligtas yung pamangkin ni Abraham at yung kanyang pamilya, si Lot. Kaya nga sa oras ng matinding hamon at pagsubok na yon, sa yugto ng kanilang buhay, naroroon ang Diyos para iligtas ang kanyang mga anak. Kailangan lamang ay nakafocus tayo sa Diyos. Ang pagkakamali nung asawa ni Lot, lumingon siya pabalik doon sa kanyang pinanggalingan. Kaya naging asin yung asawa ni Lot. Ibig sabihin lang, focus lang tayo sa Panginoon at hindi tayo mapapahamak. Focus lamang tayo sa Kanya at makakatawid din na tayo sa lahat ng mga pagsubok ng buhay. Kaya idalangin nating maging panatag tayo palagi, maging malaki at matatag ang tiwala natin sa Diyos. Yung pagsubok darating yan, isang araw sa buhay natin. Minsan maliit, pero minsan malaki. Kaya maging handa tayo. Sa mga panahon na wala pang masyadong matinding pagsubok, mag-ipon tayo ng tiwala sa Diyos. No, kahit walang masyadong hamon ng buhay, lagi na tayong magdasal, palalimin na natin ang relasyon natin sa Diyos. Dumating man ang unos ng buhay, buo na ang ating tiwala at kapanatagan. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ating itugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya,
naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo na ang mga may mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Panginoon, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos, at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayoy kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Isabel ng Portugal, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita, saan man magpunta.
tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel ng Portugal na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.